At dahil matunog ngayon ang issue ng paglalagay ng salary range sa mga job posting advertisement, tinanong ng RSP team ang ilang individual kung ano ang kanila opinion tungkol sa usaping ito. Let's all watch this! Precisely, oo. Kailangan talaga kasi yan yung nagbibigay ng ideya doon sa mga aplikante. Sa tingin ko naman ay kung walang nakalagay doon, definitely during the interview process, tayong aplikante, itatanong natin yung sahod na ibinibigay ng employer para doon sa position na ina-applyan ng aplikante. Mahalaga po yun kasi karamihan po kasi sa mga nagpo-posting, pinopost nila yung job pero yung salary po naka-hide. And then marami po sa mga company din po na hindi sila sumusunod sa minimum wage. Base po sa na-experience ko po kasi before na nag-apply po ako na without kasi ang akin po is yung experience, nandun po kasi yung naaabuso po kami. Kasi po para sa akin, kapag nilagay mo po kasi yung sweldo or naka-visual yung sweldo, parang madidiscourage yung ibang tao. Like, mas pipiliin po nila yung trabaho na mas mataas yung sweldo kaysa sa trabaho na kaya nila pero mababa lang yung sweldo. Ay, kailangan pong talagang transparency dapat na i-ano po talaga ng mga company yung sahod. Siyempre, pag-iisipan ko rin po kung tutuloy ako doon, baka masayang lang naman yung aking pagkukuha ng mga requirements na wala naman palang patutunguhan. Yeah, in a way, dapat naman kasi unang-una, kaya nga tayo naghahanap ng trabaho para may sapat na kikitain para sa ating sariling pamilya. So, para sa akin dapat talaga isabihin nila, ito po yung sweldong ganitong klaseng trabaho. It should be like that talaga. Prior to me signing the contract o bago ako magpirma, talagang alamin ko magkano talagang kikitain ko. And I have the right to either accept or refuse after that. Siguro if allowed naman siya na i-post, mas maganda para at least maiwasan din yung mga confusion pag na-hired na yung mga possible employee. Para 'di ba ang dami na ring scams ngayon. At para alamin kung nararapat nga ba ang paglalagay ng sweldo sa mga job posting ad, makakapanay po natin ngayong umaga ang HR practitioner na si Michael Avellanosa. Good morning, welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Michael. Good morning! Magandang umaga po. Magandang umaga mga ka-RSP. Okay sir, si Chi po ito, kasama ko si Fee. Ano po ang inyong opinion tungkol sa paglalagay ng salary range job posting sa ad? Sa tingin niyo po ba ito makakatulong sa recruitment process ng isang kumpanya? Kagaya po ng sinabi ng mga na-interview ninyo sa VTR, may mga advantages and disadvantages po ang paglalagay ng salary range sa job posting. Ang isa pong advantage na nakikita ko or dapat nating tingnan ay yung hindi na natin aaksayahin yung oras at panahon ng aplikante at nung kumpanyang naghahanap ng mga aplikante kung nakalagay po yung salary range. Sa disadvantage naman po, yung mga hinahanap po nating mga aplikante, kapag nakita po nila yung salary range, they have the option not to pursue their application anymore. So kung si kumpanya ay talagang nagagahol sa oras at naghahanap talaga ng mga aplikante, nawawalan po sila ng leverage na sinasabi. Alright, Michael, paano naman dapat i-assess ang tamang sweldo para sa isang posisyon? May mga factors ba na dapat isalang-alang pagdating dito? Yes po. Una sa lahat, kailangan ho natin mag-benchmark. If we belong to the same industry, nararapat po talagang malaman natin or alamin natin kung magkano yung ipinapasahod ng mga kakompetensya natin sa business kung saan na belong yung ating kumpanya. Okay sir, pero paano nyo naman hinahandle ang sitwasyon kung may aplikante na nagtatanong agad tungkol sa sweldo sa unang bahagi ng recruitment process? Opo, magandang tanong po yan, Ms. G. Actually,
as an HR practitioner and having been an HR manager for quite some time, ang lagi po talagang natatanong yan. So kung sa umpisa pa lang ng interview, tinatanong na ng aplikante yung tungkol sa sahod, ang ginagawa ko na lang po ay nililihis ko muna sa usaping ano yung kakayahan meron siya. Kung ano yung maibibigay niya sa kumpanyang ina-applyan niya at sa kahuli-hulihan ng parte ng interview, talaga naman po dinidiscuss namin yung salary expectation. Ayun. So, sir, ano ba yan? Initial or final interview mo siya? Usually, dinidisclose yan after mo ma-ask yung kanyang skills. Sir, sa initial interview pa lang po, kailangan na magkaroon ng leveling of expectations so that hindi na po tayo umabot sa hiring manager or sa final interviewer at baka mapagalitan po tayo ng mga boss natin. Well, actually, I agree with that concept, no? Kasi kumbaga, bago ka lumalim pa sa recruitment process, mas magandang malinaw. Although yung iba kasi they don't appreciate that. Parang hindi ka pa nagtatrabaho, humingi ka na kagad. Nagsimula kasi yung usaping ito mula dun sa isang nag-trend na online post on a certain social media platform about a certain HR practitioner na nag-post siya saying na parang the applicant is already asking for the salary. On the side of some people who would like to be an employee in a certain company, they would ask yung salary. It's because parang if they're going to push through with the Correct. recruitment process, syempre parang sa huli ay ganito pala yung sahod. Yun na So nga. Sir Michael said, buti na lang na dapat sa initial interview pa lang ay nababanggit na kung ano yung Tama. magiging salary range. Well, Tama. anyway, Sir Michael, what could be the best practices na maaring sundan ng ating mga kumpanya pagdating sa paglalagay ng salary information sa kanilang job posting ads? Isa lang po yung naiisip ko tungkol dyan. Kailangan ho dapat talaga makapag-usap ang management ng isang kumpanya, ang HR department, at yung hiring manager. So that they will be in unison with what they are going to offer the applicant should the applicant progress through the levels of interview. So sa akin po, it can work both ways, posting the salary range. Yun lang po ang i-consider natin kung gaano ka-urgent yung pang-hire, hiring need ng kumpanya. At saka kung makakapag-antay naman, pwede naman din natin huwag na lang muna inagay yung salary range until we find the right candidate. Ayun, yun i-update pala. ang manual ng mga HR companies natin. O kaya naman gumawa kayo ng manual para mas maging systematic and ma-manage na maayos yung recruitment process. And of course, sa ating mga nagtatrabaho, nag-a-apply, tandaan po natin, syempre, na pag po tayo nag-apply sa trabaho, tatanggapin po natin yan, kailangan po, galingan natin dahil tayo ay pinagkakatiwalaan ng kumpanya natin. Yes, kaya, well, thank you very much sa paglalaan ng oras sa amin this Tuesday morning. Michael Avellanos, isang HR practitioner. Again, thank you po and stay safe. Maraming salamat din. Audrey. Audrey.